Hindi ko alam kung bakit ang daldal na lalaking to ngayon. Alam naman yung history namin ni Ethan na talagang napakalakas pa ng boses niya. Panay ang tingin ko sa unahan para tignan kung nakaready na ba ang order ko. Dapat pala dessert na lang in-order ko para mas mabilis na ipaka. Hi, Isa. Nagulat ako nang dumating din si Angel at nilapitan ako. Nagbeso siya sa akin. Feeling close talaga ang lola mo. Hello? Mahina akong sambit. You're in a date? Tanong niya habang nakatingin kay Elias. I know you. Aniya pagkatapos titigan ng ilang sandali ang lalaki. You're the famous handsome chef. Tumawa si Elias. Elias at your service. Dahil likas ng pagiging simpatiko at babaero ni Elias, hinawakan niya ang kamay ni Angel at hinalikan ito. Natawa naman si Angel. Nice to see you again, Isa. Sabi ni Angel bago lumipat sa mesa ng mga Harper. Isa, you want to join us? Tanong nito paggaraan ng ilang sandali. Natigilan ako at maang-maangan na napatingin sa kanya. Nakatingin na rin sa akin ang mag-asawang Harper, ganon din si Caitlin. Si Ethan naman ay nagpatuloy lang sa pagkain. Thank you pero pauwi na rin ako. Pilit ang ngiti sa labi kong sagot. Saktong palapit na rin sa akin ang waitress upang ibigay ang aking order. Nakakainis dahil wala pa akong dalang cash para makauwi na agad. Ibinigay ko sa kanya ang aking card. Hindi na ako nagpaalam pa kay Angel na lumabas ako kahit ang nakatingin siya sa akin. I find it unnecessary. Pagdating ko ng penthouse, naroon na naman si Betty. Niyaya niya ako mag-bar. May trabaho tayo bukas kaya pas. Sagot ko sa kanya. Inilabas ko mga tinake-out ko at sinimulan ng kumain. Sandali lang tayo doon. Nandun din sina Marco at Craig kaya masaya doon. Tamad ko siyang tinignan. Nagkita na kami ni Ethan sa restaurant. Hindi ko na siya kailangan pansundan sa bar. Oh? Ngumiti siya. Nagkausap kayo? Kasama niya mga magulang niya. At si Caitlin. Tsaka nandun din si Angel. Mukhang may sisiraan na naman si Caitlin. Anito. Bahala sila sa buhay nila. Pagkatapos kumain, hinarap ko ang ilang mga papeles ko. Sinundan naman ako ni Betty. Akala ko ba gusto mo siyang kausapin? Nagbago ng isip mo? Gusto kong kausapin para matahimik na rin ako kaso ano magagawa ko? Kasama niya lagi si Angel. Alam nga naman nasabihin ko kay Angel na pwede kong kausapin si Ethan? Pwede ba? Ganon? Tumawa naman si Betty. Ewan ko sa'yo, Farah. Makakahanap din ako ng tiyempo. Ewan ko lang kung kailan. Madaling araw na ako nakatulog dahil maghapon ako natulog kanina. Maaga pa rin akong gumising kinaumagahan dahil may bibisitahin ako na branch ng company namin. After lunch, nagpasya ako na kumain sa restaurant sa Makati bago magpunta sa isang branch. Napahugot ako ng hangin nang makita ko si Ethan na nakapwesto sa isa sa mga table sa gilid. Mag-isa siya. Mukhang wala din naman siyang kasama o hinihintay dahil may pagkain na sa kanyang harapan. Pang isang tao lang ito. Dire-diretso ako naglakad palapit sa kanya. Tumikhim din ako upang maagaw ang kanyang pansin dahil hindi man lang ako inabalang tignan. Can we talk? Tanong ko sa kanya. Doon pa lang siya nag-angat ang mukha. Seryoso siyang tumingin. Kahit ang nginitian ko siya ay hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Can we talk? Pag-uulit ko dahil baka nabingi lang siya. Bumuntong hininga siya. I'm busy. Sagot niya na kinamaan ko. Napahiya naman ako pero mas lamang ang inis. Gusto ko siyang murahin pero pinigilan ko ang sarili ko. Chillax, Isa, hindi ka na si Farah. Kailangan mo umasta ng maayos kahit pa nakakainis ang kaharap mo. Saglit lang naman, sabi ko. Ngumiti ako nang muli akong tignan. May I? Tanong ko habang nakaturo sa upuan sa kanyang harapan. May kasama ako, sabi niya. Luminga ako sa paligid. Hindi ko alam kung may hinihintay ba talaga siyang kasama o nagsisinungaling siya dahil ayaw niya akong makausap. Mahirap humanap ng tiyempo kaya dapat ngayon na kami mag-usap. Hindi na lang ako nagpumilit na maupo sa chair dahil baka layasan pa niya ako. Tumikhim ako at magsasalita na sana na makita ko si Angel na parating. Nakita na niya ako kaya hindi na ako pwedeng magtago at umalis. Hi, Isa! Bati niya sa akin. Beso siya sa akin at pagkatapos ay kay Ethan naman. Kumain ka na? Tanong niya sa akin. Hindi pa pero may kasama ako mag-lunch ngayon. Pagdadahilan ko para hindi ako mapahiya. Hindi na ulit ako tinignan pa ni Ethan. Nakakainis.
Mabulunan ka sana. Ay, sorry po Lord. Tumalikod na ako. Gaya kahapon, nag-take out na lang ulit ako ng pagkain. Hindi ko na lang siguro ipipilit pa na makausap si Ethan. Kung galit siya sa akin, magalit lang siya hanggang sa ma-stroke siya. Sorry po ulit, G. Maghahating gabi na ako nakauwi ng penthouse. Nagpasya kasi ako na itreat ang ilan sa empleyado kanina sa branch na pinuntahan ko. Ginagawa ko ito monthly para mapamotivate sila sa trabaho. Naligo ako bago ako naupo sa sofa. Hindi pa muna ako matutulog dahil may mga kailangan akong tapusin na trabaho. May mga text messages si Betty na pinili kong i-ignore na lang. Ang mga tawag din ni Marco ay hindi ko na sinagot para isipin nila na busy ako. Nasa party sila ngayon, kasama nila doon sina Ethan at Angel. Pinapasunod nila ako pero nagpasya ako na hanggat medyo apektado pa ako sa pag-iignora sa akin ni Ethan, mas mabuti na hindi na muna mag-cross sa landas namin. Saka na kapag kaya na niyang makipag-usap na maayos. Hinilot ko ang aking noo at batok. Inaantok na ako pero kailangan kong labanan. Kaso kung hindi antok, nababalot naman ang aking puso ng matinding kalungkutan. Namimiss ko na sina lolo at lola. Namimiss ko ng Spain. Kung may kapatid lang siguro ko, tibang kamag-anak sa mga demesa na pwedeng katuwang sa pagmamanage ng mga ari-arian namin, hindi ako mahihirapan. Ayaw ko rin naman sabihin sa lolo at lola na nahihirapan ako dahil matandaan sila. Dapat ine-enjoy na lang nila ang buhay. Padaskul kong binitawan ng hawak kong papeles sa kamabigat at sinandalang aking likod sa sofa. Kapag nag-asawa ako, dapat yung may alam sa negosyo. Kaso, paano kung pagkainteresan niya ang mga negosyo namin? Tapos, mamabait, iwanan ako. Asawain ko na lang kaya si Marco. Natawa ko sa aking naisip. Natapi ko na lang ang aking mukha sa kalokohang naiisip ko. Iidlip na nga lang muna ako. Gigising na lang ulit ako pagkatapos ng 2 oras. Bago ako pumikit, nagpadala ako ng voice message kay Marco. Marco, will you marry me? Kapag umuo ka, araw-araw kitang pasasayahin. Natawa ako pagkatapos ko itong isend. Pinatay ko na rin ang cellphone ko para walang istorbo sa pagtulog. Nagising ulit ako bandang 4 a.m. Hindi na ako bumalik sa pagtulog. Inasikaso ko ang dapat asikasuhin at pagsapit ng 7 a.m., lumabas na ako upang muling magtrabaho. Sa labas na lang ako nag-almusal. Nag-take out ako at sinabi ko sa pagkain ng mga empleyado na kasama ko. Normal and tiring day. 6:00 ang matapos ang meeting namin para sa event na gaganapin next month. Antok na ako kaya sa restaurant na lang ako kakain ng hapunan kaysa magluto pa pagdating sa penthouse. Hindi pwedeng hindi ako kakain dahil madalas ang pangangasim ng aking sikmura. Alak pa Isabela. Nawala sa isip ko na madalas palang kainan ni Ita ng restaurant na napasukan ko. Hindi ko rin naman alam na dito siya kakain ngayong gabi di sana hindi ako dito kumain. Kung nitong nakaraan gustong-gusto ko siya makausap, iba ngayon. Hindi ko na lang din susubukan kahit may nag-uudyok sa aking isipan na lapitan siya at subukang kausapin ulit. Pagod ako at hindi magandang mood ko. Baka mag-away lang kaming dalawa lalo kapag inastahan na naman ako. Naupo ako sa kabilang sulok para hindi na niya ako mapansin. As if naman napapansin niya ako kahit sa malapit ako uupo. Nauna pa rin akong lumabas ng restaurant kaysa kay Ethan. Bakit? Taas kilay kong tanong kay Betty. Nakaabang siya sa akin sa labas. May dalang mga folder. May conference sa Batangas sa susunod na araw, sabi ni Mr. Ferrer. Baka daw pwedeng ikaw na lang ang umattend. Kasi nakaschedule din ng business trip niya papuntang Cebu. Pero nasa sa'yo daw kung saan mo gusto, kung Batangas o Cebu. Ako na lang sa Batangas, mukhang mas priority niyan Cebu eh. Ibinigay sa akin ni Betty ang mga folder. Pumasok din siya sa loob at nagpresenta na tutulong sa akin sa pag-iimpake ng aking mga damit na gagamitin ko ng ilang araw doon. Himalaya at hindi ka nag-bar, sabi ko sa kanya. Pahinga muna, nga pala narinig ko yung VM mo kay Marco ng isang gabi ah. Humalakhak siya. Narinig naming lahat, gulat na gulat kami, lukaret ka talaga. Tumawa din ako. Nababaliw lang ako sa pag-iisip sa mga negosyo noon. Mag-aasawa na lang ako para hindi na ako mahirapan. Biro ko. Tinutokso nga siya noon ng mga barkada niya. Narinig din ni Ita ng VM mo. Nagtaas ako ng kilay. Talaga? So, anong reaksyon niya? Ayun, poker face. Hindi na ako nagtaka. Wala naman yung pakialam sa akin.
Speaking of Ethan, anong balita? Nagkita na ba ulit kayo? Nag-uusap? Inikot ko ang aking mga mata. Kinuwento ko sa kanya nangyari ng isang araw sa restaurant. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pagkakapahiya dahil sa nangyari. Bilog talaga yata ang mundo. Kung noon siya naghahabol sa'yo, ngayon. Ako, naghahabol? Hindi ako naghahabol, Betty. I just want to say sorry for what happened to him. He almost lost his life because of me. Bumuntong hininga ko. O siya, hindi na. Kung ayaw ka pa rin kausapin kapag nagkita kayo ulit, hayaan mo na siya. Pangako. Hindi na kita uudyukan para makausap siya. Iiwas na rin kita sa kanya. Tulungan pa kita maghanap ng boyfriend na may background sa pag-manage ng negosyo para hindi ka na mahirapan. O kaya, ilakad na lang kita kay Marco. Natawa kaming parehas. Kinaumagahan, nagulat ako ng maaga kong pinuntahan ni Tita Eliza. Nabalitaan din niyan tungkol sa VM ko kay Marco. Chinismis daw ng mga kaibigan ni Marco sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Tita. Sineryoso niya ito. Ako na sigurong pinakamasayang nanay kapag nagpakasal nga kayo ng anak ko. Are you starting to have feelings for him? Kinukulit ko siya kaso hindi naman sumasagot. Nagkaroon patuloy ako ng problema dahil sa kalokohan ko. Binalita din ito ni Tita Eliza kay Lola. Tumawag din si Lola kanina at tinatanong kung nagkakamabutihan na raw ba kami ni Marco. Masayang masaya siya. Nasa tamang edad naman na kayo, pares kayong single. Bakit hindi na lang nga kayo? Bagay na bagay naman kayong dalawa. Napangiwi ako. Sige na po Lola, busy na po ako. Balitaan po kita kapag napao ako si Marco. Natatawa kong sambit. Pero biro ako, boto ako kay Marco. Speaking of Marco, hindi pa kami nakikita ulit. Iniiwasan yata ako ng baliw dahil sa VM. Sineryoso niya kaya yun? Parang hindi naman niya ako kilala. Hindi ko pa siya tinatext ulit. Hinayaan ko siya na magmuni-muni at baka pinag-iisipan pa niya ang isasagot niya sa biro ko. Sumunod na araw, bumiyahe ako patungong Batangas. Sumakay ako ng chopper. Halos lahat ng ilang mga delegate ay chopper din ang sinakyan papunta dito. Halos magkasunod na lumapag ang chopper namin ng mga Harper. Akala ko ang daddy ni Ethan ang dadalo. Kaso, siya ang bumaba mula sa chopper. Seryoso mukha. At mas naging seryoso pa ito na makita niya ako. Para bang nasira ang mood niya dahil sa presensya ko. Pero ngumiti pa rin ako. Maliit na ngiti na ginabod ko rin sa ibang mga tao na narito. Pumasok na kami sa kanya-kanya naming mga cottages. May ilang oras kami bago kami kumain ng lunch. Magkalayo ang upuan namin ni Ethan habang nasa meeting. May ilang beses ko siya nilingon. Gusto ko lang masigurado na wala siyang ibang kasama. Baka pwede ko na siyang makausap. Dinner time. Hindi siya sumabay sa amin. Mukhang nagpa-deliver na lang ito sa kanyang cottage. Pero lumabas siya bandang 9:00 ng gabi upang sumalo sa amin sa inuman. Hindi ako uminom. Hawak kong isang flute pero hindi ako sumimsim kahit na konti. Uminom lang din ng isang baso si Ethan. Pagkaraan ng 30 minutos, nagpaalam na siya. Sa kanila, hindi ako kasali. Hindi man lang niya ako tinignan. May international call daw siya na kailangan niyang sagutin. Kahit gusto ko siyang kausapin, hindi ko na muna sinubukan. Baka kasi singhalan pa niya ako. Pero kinaumagahan, during lunchtime, nilapitan niya ako. Matutuwa na sana ako kaso, "Are you stalking me?" Tanong niya, pero ramdam ko na pinagbibintangan niya ako lalo pat seryoso ito nakatingin sa akin. Napaawang ang labi ko. Oo, at siyang unang lumapit ngayon sa akin pero para lang palang awayin ako. Nakita kita ng isang gabi sa restaurant. Talaga? Sang restaurant? Hindi kita nakita eh. Nagmaang-maangan ako para i-redeem ang sarili ng kaunti. Bakit kung nasaan ako nandun ka din? Kinalma ko ang aking sarili bago sumagot. Ayoko maging unprofessional lalo't napapaligiran kami ng mga kilala at respetadong mga tao. Mr. Harper, kung alam ko lang na nandito ka, hindi ko gugustuhin magpunta dito. Di sana sa Cebu ako nagpunta. Mahinahon kong sagot. Exactly. Sa Cebu ka na nga lang sana. Kaso, dahil alam mo na pupunta ako dito, pumunta ka rin. Nalaglag ang pangako sa kanyang tinuran. Hindi lang pala to asyumero, pilingero din. Sa pagkakaalam ko, hindi ikaw ang pinunta ko dito. Sagot ko. Ngumiti ako kahit na gustong-gusto ko na siyang tusukin ng hawak kong tinidor. Stop bothering me. Marahas kong bumuntong hininga. Wala naman silbi kung depensahan ko pa ang sarili ko. Isipin na lang niya ang gusto niyang isipin.
Nakakapagod ang magpaliwanag. As if naman na gustong-gusto ko namang dumikit sa'yo. Sa cottage ako kumain ng dinner at hindi rin ako sumali sa inuman ngayong gabi. Masyado nang malaki ang ulo ni Ethan at baka isipin na naman niya na nagpapapansin ako sa kanya kapag sumabay ako sa kanila na mag-dinner at makisalo sa inuman. Nandito ako para sana makisalamuha sa iba't ibang mga negosyante pero hindi ko magawa dahil sa pilingiro na Ethan na ito. 9:00 pa lang nakatulog na ako. Maaga ako nagising kinaumagahan, kaya maaga rin ako naligo upang makapag-almusal na agad. Maaga din ang iba sa mga kasamahan namin. Sa isang mahabang mesa, nakaupo si na Ethan kasama ang ilan sa mga dalaga at mga binata na mga kasamahan namin. Wala ang kanyang mga kaibigan. Nagpadala sila ng mga representative nila. Ilan sa kanila ay ilang beses ko nang nakasama sa mga inattendan ko ng mga conventions at conferences. Kumaway sila sa akin. Inaaya ako sa kanilang mesa. Hindi naman ako makapagpasya kung makikiupo ako doon o hindi. Mabuti na lang at dumating si Elias, may savior. Siyang pinatendang kanyang pamilya dito. Kagagaling daw niya sa Davao at humabol lang siya ngayon. Dahil isang upuan lang ang bakante sa grupo ni na Ethan, hindi kami doon naupo. Nagkwentuhan kami ni Elias habang kumakain. And as usual, nilalakad na naman niya sa akin ang kaibigan niya. Mabait yun. Sagot niya nang tanongin ko kung babaero ba ito. Oo, sinabi niya 3 years itong single. Kaso karamihan naman sa mga single na bachelor ay madaming mga babae. Mga flings, kumbaga. May alam ba siya sa pagpapatakbo ng negosyo? Tanong ko. Kung pipili na lang din ako ng magiging boyfriend at mapapangsawa in the future, gusto ko yung magiging katuwang ko din sa negosyo. Kaya akong tulungan sa pagpapatakbo. Bahagyang natigilan si Elias, pero ilang sandali pa ay natawa na siya. Siguro, itatanong ko. Sabi niya. May negosyo ang pamilya ni Nakay. Kilalang asyendero ang kanyang lolo sa kanilang probinsya. Kaso halos sa ibang bansa na lumaki si Kai. Nang nagstay ng ilang taon dito sa Pinas, na malagi naman siya sa Manila. Tingin ko sa kanya, happy-go-lucky. Hindi ko pa naman siya nami-meet personally kaya hindi ko sure kung tama ang aking kutob. Hanap ko kasi sa isang lalaki yung may alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Siyempre, bonus na rin yung mabait at mahal ako. Inilabas ni Elias ang kanyang cellphone. Nagtipa siya doon. Go ahead. Udyok niya sa akin nang tumigil ako sa pagsasalita at kunot noong nakatingin sa kanya. What are you doing? Ipinakita niya sa akin ang tinext niya kay Kai. Approve ka na kay Isabela. Hoy, baliw ka talaga. Sambit ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako. Baka umuwi yun ng Pinas 2 to 3 weeks from now on. Sana hindi ka busy nun. Well, sana nga. Para naman makilatis ko yung kaibigan mo na ibinibida mo sa akin. Sinisiguro ko sa'yo, magugustuhan mo siya. After our early breakfast, nagpunta na kami sa hall para sa maghapon na meeting.